Maligayang pagdating sa aming bagong video. Ngayon ay naghanda kami ng isa pang kawili-wiling paksa para sa iyo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-iwan ng iyong feedback. Mahalaga sa amin ang iyong opinyon. Kaya, huwag nang mag-aksaya pa ng oras at simulan na natin ang video. Umagang-umaga pa lang ay malamig na ang simoy ng hangin, ngunit hindi ito kasing lamig ng pagtanggap sa akin sa bahay ng aking mga magulang. Hawak ko ang kamay ng aking anak na si Davy, 5 taong gulang, payat, ngunit matatag ang mga mata. Isa siyang batang may puso ng leon, ngunit ngayong araw, ay tila ramdam niya ang kaba na lumulukob sa akin. Pagkalampag ng pintuan, sumilip ang aking ina. Hindi niya ako niyakap, ni ngumiti man lang. "Bakit ka nandito?" Tanong niya, tuyo ang boses na parang hindi niya ako isinilang. "Wala na akong mapuntahan, ma. Wala na akong trabaho, iniwan na rin akong asawa ko. Wala kaming matutuluyan." Tahimik siyang tumalikod at bumalik sa kusina. Walang imbitasyon, walang salita. Sinundan ko siya, dala-dala ang maliit naming bag at si Davy nang gayon ay nakapulupot sa aking braso. Ang sala ay wala nang nagbago, perhong luma, perhong malamig. Parang walang nakararamdamang init o pag-ibig sa lugar na ito. Umupo ako sa gilid ng sofa, habang si Davy ay nakaupo sa tabi ko, nakasilip sa mga laruang inalala niya mula noong minsang bumisita kami noon. "Wala kang karapatang bumalik dito," bulong ng boses ng aking ama, na bigla na lang lumitaw mula sa pinto ng bodega. Matigas ang kanyang mga mata, punong-puno ng galit, hindi sa akin kundi sa alaala ng pagkabigo. "Ano bang gusto mong mangyari? Pakainin ka ulit?" Samantalang tinanggihan mo lahat ng sinabi namin noon. "Pa, hindi ko na po piniling bumalik para saktan kayo. Gusto ko lang kahit pansamantalang matutuluyan habang bumabangon ulit. Wala na akong ibang mapuntahan." "Walang ibang mapuntahan?" Ulit niya, halos sumisigaw. "Kaya pala iniwan mo ang pamilya mo noon. Akala mo marunong ka nang tumayo mag-isa, hindi ba? Ngayon, bumabalik ka para magmakaawa." Gusto kong sumagot pero nakikita ko ang mukha ni Davy, nakatitig, hindi umiimik. Kaya pinili kong manahimik. Ang nanay ko, sa wakas ay nagsalita. "Hindi ka na namin responsibilidad. May sarili ka ng anak. Tumayo ka bilang ama." At doon pumutok ang lahat. "Ano sa tingin niyo ang ginagawa ko?" "Sigaw kayo," sabi Teo. "Wala akong hiningi kundi pahinga. Hindi ako tamad, hindi ako pabaya. Tao lang ako, pagod, sugatan, at nangangailangan. At kayo pa ba talaga ang magulang ko?" Hindi ko inaasahan ang sumunod na pangyayari. Walang pasabi, walang babala, isang malakas na sampal ang dumapo sa aking mukha. Galing sa kamay ng ama kong hindi kailanman nagpakita ng lambing. Napatigil ang mundo ko sa isang iglap. Ang ingay ng kusarang humampas sa sahig, ang hikbi ng anak kong hindi maintindihan ang gulo, at ang pagtitig ko sa amang akala ko'y wala ng lakas para saktan ako. Pero mali ako. "Lumayas ka." Gayon na rin, bulong niya, nanginginig sa galit. Nagkatinginan kami ni Davy. Napaluhod ako, niyakap ko siya. Naramdaman ko ang takot sa paghinga niya, ang tanong sa mga mata niya. "Bakit tayo pinalayas, Papa?" Wala akong masagot. Kinuha ko ang bag, kinuha ko ang anak ko, at dahan-dahan kaming lumabas sa pintuan na minsan ko ring tinahak noong bata ako, noong umaasa pa akong may tahanan akong babalikan kapag ako'y nasugatan. Ngunit ngayong gabi, sa ilalim ng langit na tila hindi na umaasa sa bukas, ako at ang anak ko'y muling naging estranghero sa mundong dati tinawag kong tahanan. Ang ulan ay bumuhos sa ibabaw naming mag-ama, na parang nilulunod ang lahat ng sakit na hindi ko na kayang itago. Bitbit ko si Davy, ang kanyang pisngi ay nakadikit sa aking balikat, at ang liwanag mula sa mga poste ng kalsada ay tila nagiging maputlang alaala ng isang pamilyang hindi na mabubuo. Tahimik si Davy. Walang tanong, walang sumbat. Pero ramdam ko ang bigat ng kanyang mga mata. Parang gustong sumigaw, pero pinili niyang intindihin ang katahimikan ko. Tumigil kami sa isang lumang waiting shed. Basang-basa na kami. Inilapag ko siya sa upuan, hinubad ang aking jacket, at ibinalot sa kanya. "Papa, galit po ba talaga sila sao? Bilong naya." Saglit akong napatigil. Huminga ako ng malalim, pilit pinipigilan ang panginginig ng aking boses. "Oo, anak. Pero minsan, ang galit ng matatanda ay galing sa takot, hindi sa puso." "Ha?" Naguguluhan siyang tumingin sa akin. Takot silang masaktan. Takot na umulit ang nakaraan. Lumipas ang ilang minuto, pero sa loob ko, parang lumipas ang buong buhay ko.
Ang lamig ay kumakapit sa aking mga buto, pero mas masakit pa rin ang alaala ng huling tingin sa akin ng tatay ko, hindi bilang anak, kundi bilang estranghero. Habang inaalo ko si Davy, nagsimulang sumulpot ang mga alaala ng kabataan ko. Luma na ang bahay namin, pero ang sakit na naramdaman ko noon ay sariwa pa rin. Noong 6 na taong gulang ako, narinig ko ang unang sigawan nila. Araw-araw pagkatapos ng trabaho, uwi si Papa na lasing, si Mama ay tahimik lang, pero sa kanyang mga mata ay may mga salitang hindi kailanman nabigkas. May isang gabi, narinig ko ang pagbasag ng baso at ang pagtangis ni Mama. Nang sumilip ako sa siwang ng pinto, nakita ko ang tatay ko na hawak si Mama sa braso, at siya'y umiyak hindi sa sakit ng katawan, kundi sa sakit ng damdamin. Mula noon, natutunan kong ang pagmamahal ay hindi laging tahimik at ligtas. Minsan, ito'y sugatan, putol-putol, at masalimot. Bumalik ako sa kasalukuyan nang marinig kong umunggol si Davy, giniginaw. Kinuha ko ang cellphone sa bulsa, isang basang lumang modelo na halos walang baterya. Walang masakyan. Wala ring masabihang malapit. Napilitan akong maglakad muli. Hawak ang kamay ng anak ko, naglakad kami sa kahabaan ng highway. Ang bawat hakbang ay parang paalala kung gaano kami kalayo sa kahit anong tinatawag na tahanan. Sa wakas, sa kanto ng isang ospital, nakita ko ang karatula ng isang maliit na shelter para sa mga nawalan ng tirahan. Maliit ang pasilyo, may amoyng luma at kahapon, pero may liwanag sa loob. Pumasok kami at sinalubong ng isang babaeng nasa mid-30s, nakasuot ng pulang uniform, may ngiting pagod pero totoo. Magandang gabi po, sabi niya. Ako si Carla. Kailangan niyo bang tulong? Tumango ako. Hindi ko na kayang magsalita. Dinala nila kami sa isang bakanteng silid, isang maliit na kwarto na may 2 folding bed at isang lumang electric fan. Inilapag ko si Davy at tinakpan siya ng kumot. Humiga ako sa tabi niya, nakatingin sa kisam. Sa wakas, may katahimikan. Pero hindi katahimikang kalmado, kundi katahimikang puno ng tanong, ng takot, ng mga bakit. Bumalik sa isip ko ang huling tanong ni Davy. Galit po ba talaga sila sa'yo? At ang tanong ay lumalim. Galit ba talaga sila sa akin, o galit sila sa sarili nila? Sa kabigan nila? Sa buhay na hindi nila naranasan? Napapikit AKO. Hindi ko alam kung paano kami makakabangon. Pero sa pagyakap ni Davy sa aking bisig bago siya tuluyang makatulog, ramdam ko, hindi ako nag-isa. Hindi ako perpektong ama. Pero kaya kong maging ama na hindi nananakit. Ama na pipiling umunawa. Ama na kahit sugatan ay lalaban para sa anak niya. At siguro, doon nagsisimula ang tunay na tahanan. Kinabukasan, ginising ako ng banayad na pagkakatok sa pintuan. Napabalikwas ako at si Davy, nakapikit pa, ay yakap ang kumot na iniwan kagabi ni Carla. Bumukas ang pinto at pumasok siya, may dalang tray na may lugaw at gatas. Magandang umaga. Kumain muna kayo, sabi ni Carla, may tinig na malasakit. Salamat po, mahina kong sagot. Umupo siya sa gilid ng kama. May mga programa kami rito para sa mga single parent. Kung gusto mong makinig mamaya, may counseling session sa baba. Libra. Tahimik akong tumango. Wala pa akong planong humarap sa kung sino, pero may kung anong marahan sa presensya ni Carla. Tila hindi siya nandito para manghusga, kundi para dumamay. Pagkalipas ng ilang oras, bumaba ako kasama si Davy. Sa maliit na sala, may 5 pang ibang tao, 2 nanay, isang matandang lalaki, isang binatang may galos sa braso, at isang babaeng may dalang sanggol. Magkakaibang mukha, magkakaibang kwento, pero per-perhong may pasa sa puso. Ang tagapagsalita ng grupo ay si Kuya Noel, isang dating construction worker na nawalan ng bahay matapos masunog ang barong-barong nila. Siya ang nagsimula, hindi lahat ng pagkalugmok ay wakas. Minsan, ito ang pintuan sa pagbabago. Tumahimik ang paligid. At habang siya ay nagsasalita, parang unti-unting natutunaw ang mga peder sa dibdib ko. Nangako naman ang tinanong, nanatili akong tahimik sa una. Pero tumingin si Davy sa akin, hawak ang kamay ko, at parang nagsusumamo sa mga mata niyang, sabihin mo sa kanila. Baka may makintindi. Kaya unti-unti kong ikinuwento ang nangyari. Pinagsarhan ako ng mga magulang ko. Inalisan ng respeto. Sinaktan ako sa harap ng anak ko. Napatigil ako, pinipigil ang panginginig ng boses. Pero ang mas masakit, hindi ko alam kung deserve ko yon. O baka ako na ang may mali simula't simula. Tahimik ang buong silid. Walang sinuman ang ngumiti. Pero wala ring humaska. At doon ko unang naramdaman ang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman, pag-unawa.
Matapos ang sesyon, lumapit ulit si Carla. Alam mo, maraming tatay ang hindi na bumabangon pagkatapos ng ganyang sakit. Pero nandito ka. Buhay ang anak mo. At ikaw, lumalaban pa rin. Hindi ko alam kung bakit, pero tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa pakiramdamang tanggap. Kinagabihan, habang natutulog si Davy sa tabi ko, binuksan ko ang maliit na notebook na ibinigay ni Carla. Nagsimula akong magsulat. Hindi ko alam kung ano, magasalita lang, pira-pirasong alaala, pakiramdam, takot, galit at minsan pag-asa. Isang linggo pagkatapos. Habang lumalalim ang gabi, isang lalaki ang pumasok sa shelter. May edad na siya, pero may pamilyar sa kilos niya. Nang lumapit siya sa mesa ni Carla, napatigil ako. Si Kuya Rian, ang matalik kong kaibigan noong kolehiyo. DOM? Tanong niya, napanganga. Ryan. Sagot ko, hindi makapaniwala. Agad siyang lumapit at niyakap ako. Ang tagal kong hinanap ka. Hindi ko alam na, dito ka na pala nawi. Si Rian ay naging tagumpay sa larangan ng community development. Matapos kong mawala sa sirkulasyon, minsan daw akong tinanong ng asawa ko bago siya tuluyang lumipad papuntang Davao. At ngayon, tila dinala siya ng tadhana dito, sa perhong gabi ng pagbabalik ng liwanag sa madilim kong landas. Nagkwentuhan kami. Nalaman kong isa siya sa mga bumuo ng programa sa shelter na ito. At ngayon, inalok niya akong tumulong bilang tagapagsalita ng mga ama na nawalan ng direksyon. Hindi mo kailangang maging perpekto, Dom. Kailangan ka lang nilang marinig. Napatitig ako kay Davy, na natutulog pa rin sa kwarto. At doon ko unang naramdaman ang isang bagay na mas matatag kaysa takot, pananagutan. Sa loob ng silid na semento, isang pusong basag ang unti-unting binubuo. Hindi sa karangyaan, kundi sa pag-asa. At habang may halakhak, luha, at bagong lakas sa lugar na ito, napagtanto kong, hindi lahat ng pagkatalo ay panghabang buhay. Ang mahalaga, may mga taong kayang magtagpi sa iyo kapag ikaw ay durog na durog na. Lumipas ang 2 buwan mula nang matagpuan namin ni Davy ang pansamantalang tahanan sa loob ng shelter. Araw-araw ay parang pagsasanay sa muling paghinga, mahirap, masakit, pero posible. Sa mga linggong iyon, natuto akong muling ngumiti. Hindi dahil wala ng sakit, kundi dahil natutunan ko na kayang mabuhay kahit may bitbit na sugat. Si Davy ay unti-unti ring bumalik sa dati niyang sigla. May mga araw pa rin na mahigpit siyang yumayakap sa akin tuwing gabi, parang natatakot na baka bigla akong mawala. At sa mga yakap na iyon, palagi kong sinasagot ng bulong, hindi na kita iwan, anak. Sa tulong ni Carla at ni Kuya Rian, unti-unti akong nasanay sa bago kong papel bilang volunteer sa shelter. Naging gabay ako sa ilang ama at ina na tulad ko, sugatan, wasak, iniwan, pinili. At sa bawat kwento nilang aking pinapakinggan, mas lalo kong nakikita ang sarili ko noon. At kung paanong, sa kabila ng lahat, posible pa ring bumangon. Isang araw, kinasap ako ni Kuya Rian habang nasa pantry kaming shelter. Dom, may nabakanteng init sa low-income housing project sa kabilang barangay. Alam kong wala ka pang masyadong ipon, pero may programang pwedeng tumulong. Gusto mo bang subukan? Hindi ako agad nakasagot. Tila bumalik lahat ng takot, ang pagbuo ng tahanan mula sa wala, ang paghahanap ng trabaho habang may batang kailangang alagaan, ang posibilidad na mabigo ulit. Pero sa gabing yon, habang pinagmamasdan ko si Davy na mahimbing na natutulog, alam kong kailangan ko ng simulan muli, hindi lang para sa kanya, kundi para sa akin. Kinabukasan, sinimulan namin ni Carla ang proseso. Mahaba ang pila, marami ang kailangang dokumento, pero bawat paples na pinipirmahan ko ay parang isang hakbang palayo sa dilim. Sa gitna ng paghihintay, si Kuya Rian naman ang tumulong sa akin mag-apply sa isang maliit na kumpanya ng repair services. Ayon sa kanya, malaki ang demand sa mga taong marunong mag-ayos ng tubo, gripo at mga sirang kabahayan. Kahit ilang taon na akong walang regular na trabaho, muli akong sumabak. Hindi madali, luma na ang katawan ko sa pagod, at minsan, nanginginig pa ang kamay ko tuwing hawak ang mga tools. Pero tuwing naisip ko si Davy, lumalakas ang loob ko. Para sa kanya, dapat akong maging matatag. Paglipas ng ilang linggo, natanggap ang aplikasyon ko sa bahay. Isang maliit na init na may isang kwarto, kusina, at maliit na sala. Walang mamahaling gamit, walang dekorasyon, pero ito na ang pinakapayapang lugar na napuntahan ko mula pagkabata. Dito na po tayo titira, Papa? Tanong ni Davy habang hawak ang susi. Tumango ako, lumuhod sa harap niya at sinabi, Anak, tahanan na natin to. Wala nang sisigaw. Wala nang mananakit.
Teo lang. Ligtas ka na. Niyakap niya ako ng mahigpit. At sa yakap na yon, para bang lahat ng sakit ng nakaraan ay unti-unting napapawi. Isang hapon ng linggo. Habang abala ako sa pag-ayos ng gripo sa kapitbahay, isang sadlin na binigay sa akin ng bago kong amo, may dumating na liham sa bahay. Si Davy ang nag-abot sa akin. Pagbukas ko, nakita ko ang pamilyar na sulat kamay ng aking ina. Dom, araw-araw kitang inisip. Hindi kita binigyan ng pagkakataong ipaliwanag. At hindi ko pinakinggan ang totoo. Patawad. Kung handa ka, sana'y dumalo ka. Gusto kong makilala si Davy. At gusto kong muling makilala ka, anak ko. Napatigil ako. Bigla akong natulala sa harap ng liham. Ilang minuto akong hindi makapagsalita. Si Davy ay tahimik lang na nakaupo sa bangko, pinagmamasdan ako. Papa, esay lola po biyayan? Oo, anak. Babalikan mo po ba sila? Tumingin ako sa kanya. Pero, siguro oras na para subukang ayusin ang wasak. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa rin ganap na buo ang puso. Pero isang bagay ang sigurado, ako nang gayon ang lalaki na kaya nang tumayo, hindi dahil perpekto siya, kundi dahil pinili niyang bumangon kahit sugatan. 2 linggo matapos kong matanggap ang sulat ng aking ina, araw ng linggo, bumalik ako sa dati naming bahay, hindi na upang humingi ng paliwanag, kundi upang bitbitin ang katahimikang matagal kong hinanap. Bitbit ko si Davy. Nakaayos siya, dala ang paborito niyang laruan na si Tonton, ang maliit na stuffed toy na parang matandang unggoy. Hindi ko alam kung paano ako tatanggapin. Pero gayong may sarili na kaming tahanan, sariling kinikita, at unti-unting tinutubuan ng tiwala ang puso ko, handa na akong harapin ang nakaraan. Pagsapit namin sa tapat ng bahay, napansin kong mas luma na ito kaysa sa alaala ko. Ang gere ay may kalawang na, at ang mga halaman sa harap ay tila nalanta na sa mahabang panahon ng katahimikan. Nagbukas ang pinto. Lumabas si Mama, payat, bahagyang kubana, pero buhay pa rin sa mga mata niya ang perhong init na minsang ginamit niya upang itaboy ako. Dom, halos pabulong ang kanyang tinig. Tiningnan ko lang siya ng diretso, walang galit, walang galak, kundi isang katahimikan ng taong napagod na sa paglalaban. Ito si Davy, mahinahong sabi ko. Anak ko. Dahan-dahang lumuhod si Mama. Hawak ang mga kamay, sabik ngunit nanginginig. Kamusta ka, Apo? Si Davy ay tumingin sa akin, tila nagtatanong kung ligtas siyang lumapit. Tumango ako. Unti-unti siyang lumapit, inabot ang kamay ni Mama. Lola po ba kita? Inosenteng tanong ni Davy. Tumulo ang luha ni Mama. Oo, anak. Lola mo. Sa loob ng bahay, maraming alaala ang biglang sumulpot. Ang sahig na minsang sinabuyan ko ng tubig habang naglilinis. Ang upuan kung saan ako unang pinagalitan ng papa ko. At ang kusina kung saan minsan akong pinaghandang sopas ni Mama nung nilagnat ako sa edad 12. Tahimik kami ni Mama sa una. Si Davy ay abala sa pagtingin sa lumang photo album. Ilang sandali pa'y pumasak si Papa. Napatayo ako. Hindi ko alam kung alis ba ako o mananatili. Pero hindi ako gumalaw. Dom, mahina niyang sabi, at sa unang pagkakataon, nakita kong wala sa mga mata niya ang dating apoy ng galit, kundi kahungkagan. Pagsisisi. Hindi ko siya sinagot. Ipinagmamalaki kita, bulong niya. Hindi ko alam kung paano kitang tatanggapin muli. Pero kung papayag ka, gusto kong itama ang mali. Napayuko ako. Wala akong hihingin na paliwanag, sagot ko. Hindi ko na kailangan ng dahilan kung bakit niyo ako itinulak palayo. Ang mahalaga, natutunan kong tumayo kahit sinaktan ako. Hindi ako perpektong anak noon. At hindi ako perpektong amang gayon. Pero araw-araw, sinusubukan kong maging mabuting tao para sa anak ko. Tumango si Papa. At ngayon, ikaw ang nagturo sa akin kung paano dapat magmahal ng walang kondisyon. Ilang buwan pagkatapos, isang Sabadong hapon, abala kami ni Davy sa paglalagay ng mga kortina sa bagong bahay. May mga bulaklak sa gilid ng bintana. May peder na puno ng galitrato, ako, si Davy, si Mama, si Papa, si Kala, si Kuya Rian. Isang pamilya, hindi perpekto, pero buo sa pagtanggap. Si Mama ay madalas nang dumalaw tuwing linggo, dala ang paborito naming empanada. Si Papa, bagamat tahimik pa rin, ay marunong nang ngumiti at makipaglaro kay Davy. Sa bawat bisita nila, may kaunting paghilom. May kaunting pagpatawad. Sa shelter, naging regular speaker na ako para sa mga programang para sa mga ama.
Hindi ko alam kung anong eksaktong tawag sa ginagawa ko, pero alam kong mahalaga. Alam kong bawat kwentong sakit ay nagiging tulay para sa pag-asa ng iba. Sa isang graduation ng kinder, Papa, piyud ka pong sumama essay stage. Sabi ni Davy, suot ang kanyang maliit na toga. Tumayo ako, nilapitan siya, at magkahawak kamay kaming pumunta sa harap. Humarap siya sa mga kakles at guro, sabay sabing, "Esay Papa poeng biyani kayo." Dahil kahit lahat ay iniwan siya, hindi niya ako iniwan. At dahil sa kanya, natutunan ko kung paano magmahal kahit may sugat. Tumulo ang luha ko. Tumayo si Mama at Papa sa gitna ng mga manonood, palakpak sa gitna ng katahimikan. At sa sandaling iyon, alam kong tapos na ang yugto ng pagdurusa.